nyo para tumakbo sa party list? And ano po yung mga ipupush natin na panukala if ever na manalo po yung ang kasangga? Kasama ba dyan yung maging batas na yung sa water taxi? Thank you. Marami pong tanong yun, no? Pero isa-isahin po natin. Yung unang tanong, ano po nag-motivate sa akin? Naghintay na po tayo ng 7 taon. 7 taon. Inaasa po natin sa maraming supporters. Tama po yun. Marami pong sumusuporta sa atin. Pero tayo lang po, yung hanay po namin, yung komunidad namin na may talagang deep level of understanding of the problem. And I think it is right time na imbis na iasa natin sa iba ang representante ng ating komunidad at ating hanay, kami na po mismo, kami na po sa mga informal, kami na po sa mga kagulong ang magre-representa sa amin sa Kongreso. Now for the next question, marami po, not just the Motorcycle for Hire Act. We have the National Transport Plan na talaga pong kailangan po natin pag-usapan at isama po ang kagulong, isama ang 2 wheels, ang motorsiklo dun sa pagplano ng nasyonal, lalo na po sa local government unit. Dapat po lahat ng mga bagong daan may kasama na pong specifications ng motorcycle lane or motorcycle roadway. Kasama na po yun dapat sa mga bagong malalaking daan. Kaya po, kailangan po sa plano pa lang, sa umpisa pa lang, nasa isip na po, meron na pong lumalaban, meron nagpapakita, meron nagpupush, meron nag-aadvokasya ng 2 wheels po para sa kinabukasan ng maraming milyong-milyong Pilipino na nangangailangan ito. Salamat po. Smug, GMA7. Hi, sir. Sir. Hello, ma'am. Sir, sa pagkaintindi ko, hindi lang po yung motorcycle taxis, kundi lahat ng gumagamit ng motorsiklo bilang transportasyon. Tama po ba? Bilang negosyo. Bilang negosyo. At marami rin pong mga negosyante na hindi naman po magkakaroon ng papel sa gobyerno. Hindi naman po makakapagrehistro. Sarili po nilang sikap, sariling pagkatao, sariling individual ang kanilang negosyo. Paano natin po sila mabibigyan ng pansin? Paano natin sila mabibigyan ng tulong? Paano natin sila magbibigyan ng benepisyo galing sa gobyerno kung hindi natin isa sa batas itong klaseng sistema na to? Hindi lang po yan transportasyon, lahat ng informal na manggagawa na ginagamit ng kanilang individual para sa kanilang kabuhayan na hindi magiging kumpanya o hindi po magiging empleyado. Isa na po dun sa mga ating mga ibang mga talento dito sa production. Kasama po sila sa informal na sektor. Sir, follow-up lang po. Meron po ba kayong naiisip na particular bill para nga po dito sinasabi niyong sistema na wala para sa mga nagpumotorsiklo? I think it's time for us to look at our government benefits like SSS, pag-ibig, and then we don't just classify them for unemployed or employed. Because there's a different classification, there should be a different classification for gig economy workers. Paano natin sila i-recognize? Now, whether that's a bill, or whether that is an amendment in terms of the charter, or whether that is an amendment in terms of the implementing rules and regulations of these benefits, these agencies, these are discussions that we need to be having. Because we cannot ignore these types of workers anymore. They contribute to the national economy every single day. They are the largest tax base of the economy. And they deserve not just a seat on the table, but they deserve part of the fruits and benefits ng kaban ng ating bayan. Bonds, Rappler.
Tulad dito. Idol! Ito, atos mo. May libas yan eh, di ba? Atos mo. Handa na ba kayo? Ayan, ulan.